Ayun, so good evening guys, Monday ulit, May 27, 2024 at yan, laglag na naman yung yung index natin. So sobrang hina talaga no. So baka expected kasi hindi bumabalik yung foreigners natin. Nung Friday, okay naman tayo, 'di ba? Meron tayong 200 million pero nag-drop yung index. Tapos ngayon, additional na net foreign selling ulit. So yung sumampa last time yung dalawang araw na net foreign buy sa market natin, nawala din siya kasi medyo malaki eh. 487.86 million net foreign sell dito sa market. So hindi na kinaya ng mga blue chips natin. Nag-close siya at negative 0.73%. Ayan, so pati si Converge. So nasama dito sa listahan pero medyo pangit nga po din yung galaw niya kasabay naman ng ibang mga blue chips natin. Ayan, so mukhang papunta talaga tayo sa sideways na galawan and then magre-retest tayo kasi parang broken yata yung trend natin dito eh. So mamaya silipin natin doon sa pinaka itsura ng chart naman natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So since wala tayong masyadong maasahan sa mga blue chips natin, nandito sa mga small caps, yung mga traders natin. Ayan. So meron dito mga nagpatuloy yung galawan. So ito si Plus, nagkaroon siya ng breakout na yata ito, no? 6.39%. Pero meron siyang 5.19 million na net foreign sell sa market. So medyo madami po yung kahit pa paano is umarangkada ito si ATN, umarangkada si kita natin dito, si Apollo ulit, si na ABS. So may mga umarangkada pero parang mas marami nga yung nalaglag for today's trading natin. Si Pinmo, pangalawang araw ng ataw yung galawan natin sa kanya. Okay, so yun yung pinakauna natin, si Plus, maganda yung kanyang charting. Tapos next si MRC, ito pabaliktad naman, nag-drop siya ng negative 7.21%. So nag-trending yata to kasi medyo malaki yung nakita ko na volume. So baka may nag-shake hands para dito kay MRC natin. So meron siyang, walang foreigners, no? 25.7K net foreign buy yata to. Ayan, so malit lang. Wala din ng mga foreigners. Tapos si ATN natin, ayan, so kasama nga dito sa mga medyo gumalaw na stocks natin dito sa naputol siya. And meron siyang 5.56% na galawan. Eh. So mukhang Subaru na naman tayo babalik. No? Tapos si Apollo, kung nasakyan mo kanina yung 16% niya, congrats. Pumitik to ng 16% eh, pero nag-close siya is 8.33%. Ayan. So ilang beses nang namimigay itong si Apollo natin. Tapos si Double Dragon, nagre-recover na. So 2 days ng berde yung candle natin sa kanya. Medyo malakas yung sipa niya, no? 5.2% and meron siyang 144K net foreign sell and then si Converge, representative na rin siguro ng mga blue chips natin is na pullback siya. So negative 3.56% and meron siyang 1.98 million na net foreign sell dito sa market niya. So hindi natin matansya kung kailan babalik yung foreigners kasi mas malaki yung lumalabas kaysa pumapasok sa market po natin. Pangit tuloy ng chart natin, no? So 6,000. Balik ulit tayo, 6,571.6 naman. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, please don't forget to read po yung disclaimer natin. Sabi natin yung ating vlog is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang din po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, medyo deads yung mga stocks natin. Subscribe ka na lang para updated ka pa rin. Meron pa rin naman. So, yun nga lang. Yung talagang extremes eh. Yung pag humataw talaga yung mga stocks natin ngayon. So, anyway, subscribe ka na lang para updated ka sa trending reviews or kung gusto mo, join ka naman dito sa trading groups po natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, nakatin ba kayo dun sa to Trade Asia natin. Ayan. So, i-check nyo na lang po sa Facebook account nila yung mga updates nila. Kasi may mga webinar sila na ginawa from the last week's trading natin, diba? So, may mga reminders sila doon. Ayan. So, panoorin natin yan. Tapos, check na lang po yung ating daily uploaded videos. Company reviews, ulit yata ng natin ngayon. Yung ating mga sample trades, yung mga basic indicators, risk management plus yung ating PSC stock market studies naman. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin to. Ayan, so double check mo na lang. Tapos sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader, pili ka na lang po or dito sa Facebook page para updated ka dito sa mga posts.
Pick yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa crypto. Si crypto medyo nag-stabilize sa 68K. Ayan. So meron tayong summary dito. Konti lang yata yung mga na-post ko dito kasi hindi maganda yung yung itsura ng market. Ayan. So net foreign sell pa rin tayo. So asahan mo, akala ko nga gagalaw na tayo kasi Thursday, Friday, nagberde siya. Tapos yung closing naman sa US market nung Friday, okay naman siya. Tapos yung futures parang okay din siya. Pero kung napansin nyo last week, bloody red yung yung Asian markets naman natin. Okay, so anyway, ang tinamaan sa market natin sa ngayon is mining. Sino ba dyan? Negative 1.35% at saka si finance, negative 0.9% naman. Okay, so may mga news tayo dito. Basahin natin. Ito yung mga binili ng foreigners natin. China Bank, East West, Security Bank, ASEAN, Manila Water, SEC. Buti pa si Manila Water na mataas na. CNPF, Emperador, FCG Keeper, EI, ACAJ, Costco, A-Reach, Robinson, Globe, ICT at saka si MAP. Tapos ito yung mga binenta, mga bangko. BDO, BPI, Metrobank, AP, FGen, MER, SUP, SPNEC, DNL, FB, Jollibee, Max, Avoites, DMC, ALI, Crits, Meg, Emirates, si Meg, gumalaw ba na-sustain ba yung green kanina umaga to si Meg Tel, Converge at saka si SEB naman natin. So very bad nga po yung pinaka-closing ng market natin. Ayan, mag-aantay naman tayo ng mga catalyst 6,571.6. Layo pa naman ng ghost month pero yung market natin ayaw na yata. So Finance Chief Recto expects a 150 BPS cuts K interest rates in the next 2 years. Ayan. So next 2 years pa. So hindi pa ngayon. Ayaw yata ng market yun. Soler Resort North opens as first 5-star resort in Quezon City. Ayan. So para kay Bloomberry natin yan. Hopefully mapansin for the coming few days. Ayan. Dami siyang post dito. Mga Bloom natin. ICT, Asian Shipping Stocks, China's Costco Shipping, and South Korea's HMM rise as rates increase. Bloom, okay, yung bagong casino. Major crypto bull run on the horizon. Pwede. Kasi nasa 68K ngayon si Bitcoin and then nag-ano siya, nag-72K, di ba? From last week na trading natin. Asia, naka-recover na rin siya yata eh. So hindi ko napansin yung closing natin. FGen, FPH, Asian, LNG prices have risen due to production disruption and increased demand from the region. Jerry, meron siyang project, develop a 150 hectares beachside golf estate in Batangas. Ayan, may bago siyang project. SMPH, to offer a first tranche up to 20 billion pesos. Ito yata yung nagpa-drop sa kanya last time. Tapos yung galawan, kokonti lang yung nakita ko na verde kanina umaga. So, share buyback, URC, Aboites, at saka si Ali. Jerry, meron siyang 5 billion township in Batangas. Meg, allocated 5 billion to develop 150 hectare Lialto Beach. And kay Jerry yan, di ba? BPI Tokyo Century Rental, a joint venture between Japanese lease financing Tokyo and BPI has completed acquisition. Tapos, Paul, approved the decrease in par value from 1 peso to 0.1. Nag-trending ba itong si Paul natin? Hindi ko napansin. JT Cap, Icemore Hybrid Electrics, MPTC, wala na yan ba? MPI. Meralco, MGen Renewable Energy has secured 2.85 billion to fund its solar power plants. Okay. Jerry, kanino pero hindi naman pumitik si Jerry. Tapos yung galawan natin last week. Ayan. So very bad yung market natin, no? Kasi tinitingnan ko yung galaw ng US market nung Friday, okay naman siya. So anyway, ayaw ng foreigners dito sa market natin. Ayan. So patalas-talas po ulit. So mag-start na ulit yung cycle natin dito. So double check na lang po yung yung ating patron, yung mga gusto ng guide sa trading dito sa Philippine markets naman. Ayan. So check na lang po. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors dito sa market. Ayan. So medyo nag-pullback na. Tingin tayo dito sa chart natin.
Nag-pullback na si PSE. Okay, on the way tayo sa sa baba ulit yata tayo nito. Ayan. So ang pinaka-support is 6,400. Mukhang doon tayo pupunta kasi sunod-sunod po kasi yung net foreign sell natin. Ayan. Ayaw man natin pero pumapangit yung market natin eh. So yung trend chart na din drawing natin parang butas. Ayan. So mag-abang tayo dito sa bandang baba na ito. Layo pa naman ng ghost month So negative 0.73%. Then balik tayo sa 6.5. So yung mga, tingnan natin yung nagpabagsak sa atin dami. Ali, 1%, 1.39, BPI 1.54, SM 1.79. Wala masyadong grabe. Ito si Converge lang pala. 3.56, AGI negative 1.43. Nickel pala, binuwian siya, negative 6%. Tapos si Metrobank 1.45 at saka si PLDT negative 0.85. Meron bang umakyat dito sa blue chips natin? Parang wala, no? 0.09 si URC natin. Wala, no? Yari yung mga blue chips na stocks natin. Okay, so very bad yung galawan. So punta tayo sa mga winners. Si Pinma, so pangalawang araw na talagang siya, nagsiling ba kanina? Parang humataw to Lakas naman yung sipa na itong si Pinman natin. 46% pala siya panalo yung nakapagbenta kanina. Si Kat, walang volume si Kat. Si Apollo na lang. Laki ng volume ni Nilalaro si Apollo So ngayon lang tayo nakakita ng ganyang kalalaki na volume 37 million. Ayan. So para may gustong gawin dito kay Apollo natin. Mamaya silipin natin 'yan. ABS, yun pa-breakout si ABS. Si Plus, 6%, 6% sila. Si Double Dragon is 5%. RCI, buhay na si RCI 4.5% si STI. Ito, halos pa-breakout na rin. Tapos si Now, may volume din, APX. Laki ng volume ni APX 14 million, si MEG 2.7%. So dito naman sa mga losers, si KEP, ayan, pababa ng pababa si KEP natin. Ng trap na naman, si KEP. Ang hilig ng trap nitong mga penny stocks natin Nickel, 6%. Ano nangyari sa'yo? Alam ko yung global prices ng metal products bumababa pa rin. Si Ani, ayan. Ano ba to Ani? Trap na yata si Ani 5%. Balay, 4%. Drop. One trade lang siya. Walang volume pala to si Balay natin. Si Ever, Converge, ayan, siya, nag-drop na malakas, 3%. CPG, 3%. Takbuhan na naman yata sa market. Manila Water, okay lang to kasi yung taas naman ginalaw 2.18%. Okay, so yun po yung mga movers dito sa market natin, winners at saka losers. So tingin tayo dito sa galawan ng US market. Ayun wala pala, holiday pala. So yung nakita ko pala na galawan dito is last week pa. Holiday pala dito sa So ito yung sinasabi ko kanina na parang okay naman sa sa US. Bakit sa Asian markets is wala pa lang guide yung yung market natin, naka-holiday po sila. European markets, okay naman siya. So medyo gumalaw naman yung European markets natin. Tapos dito sa bandang Asia, mix siya, pero parang mas marami na yung nag-rebound na kasi kung titignan ko dito sa green chart, mas marami. Ayan, mas marami yung nag-bounce for today's trading natin. Ayan, so tayo kasi tinakbuhan ng foreigners. Ayan, so dito naman sa bandang crypto, Bitcoin 68K, Ethereum 3.8. Pataas na pataas si Ethereum natin at saka si BNB is 600. Okay, mas marami mix. So hina ni TRX, no? Okay, pero majority is okay dito sa bandang cryptos naman natin. Ayan, so maraming sasabi mag-breakout ulit sa 7K in the short term dito sa bandang cryptos naman. Ayan, so balik tayo dito sa galawan ni PSE. Matamlay na naman tayo nito. Pag wala, buti na lang may mga gumagalaw na mga small caps na stocks natin, di ba? May mga pumipitik. Okay. So breakout si si Plus. Hindi ko na nabalikan si Plus Ayan, nag-breakout po siya. Congrats doon sa mga meron. Baka meron pa. Especially yung chart natin sa kanya is maganda talaga. Maganda tingnan yung yung chart ni ni Plus, di ba? O kung hindi mo masyado makita, ayan. So uptrend yung yung galawan tapos breakout. Ngayon, 52 weeks high ba to? All-time high si meron yata dito sa
bandang kaliwa. Hanapin lang natin ng konti yung ano, meron ba tayong resistance na wala na, no? Okay, so very good. All-time high itong si ano, si Plus natin eh. Congrats at wala naman siyang bomba no. Negative 5.19 million net foreign sale pero malakas yung sipa niya 6.39%. Ayan. So since wala tayong makita resistance, so baka meron pa a few years back. Pero since matagal bago natin makita yung resistance, so parang wala na rin siyang resistance kasi ilang taon na siyang ano eh, nilampasan na niya yung mga previous na resistance. Ayan. So congrats doon sa mga meron at baka meron pang sipa bukas. Hindi pa naman masyadong overbought si ano ito si Plus natin. Baka meron pa siyang igagalaw. Especially medyo malakas yung volume niya talaga. 155 million traded value niya. So nag-post tayo ng halos 2 weeks, no? So, pero markada pa rin yung galaw nitong si Plus naman natin. Ayan. So, okay. Good vibes tayo dito kay Plus. Ayan. Hindi muna tayo makapaglagay resistance. Ayaw ko muna lagyan ng extended Fibonacci kasi yung market natin medyo mahirap maintindihan yung galaw niya as of now. Ayan. So, isa sa tinamaan for today's trading natin, itong si MRC. Meron siyang malaking volume dito, no? 19 million. Pero parang wala naman siyang ano. Ewan ko, ba't nag-trending si MRC. Wala naman tayong nakitang news. O baka siguro nawala na kasi yung ano niya, one day gain niya dito na more than 44%. Parang kakainin na niya. And then, para magbe-breakdown pa siya sa piso, which is not so good. Okay, lugi naman to si penny stock talaga itong si MRC. So, careful na lang po kasi parang naghuhukay o naghahanap ng support yung ating price action sa kanya. So hanggang dyan lang muna, piso, yung pinaka-psychological na support para kay MRC. Wala pa ako nabasa ng news eh. Nahanapan ko na din siya ng good news or bad news, wala. Siguro wala. Pero may volume siya. May volume naman siya. Kaya lang parang lumabas yung yung volume natin. Okay? So yun po yung nakita natin kay MRC. And then next, punta ulit tayo dito sa mga penny stocks, APN. So mukhang nabubuhay siya. Ilagay natin na isang malaking trading channel yung Galawan. So meron pa siya resistance dito sa 0.6. Pero meron siyang volume 9.8 million. And malakas siya, 5.56% na Galawan. May volume siya. So baka nandito yung nakapwesto na yata yung mga traders natin kay APN. So wala pa naman ako masyado makitang trend. Hindi pa naman siya totally breakout pero on the way siya para i-retest ulit tong 0.65 naman natin sa kanya. So makita mo naman yung spike kasi ng galaw nito. Sobrang lakas ng volatility. So either sideways siya, medyo mauntog tayo dito sa 0.6 and then magwi-wait ulit ng kung sino magtutulak sa kanya. Pero pag may volume siguro to bukas, kayang-kaya niya i-break yung 0.6 natin. Okay? Next, Apollo. So merong may nagpapasahan daw ng malaking volume dito kasi kung titingnan mo, bumabalik yung yung price niya. So kanina nga 'di ba? Kung medyo naka-timing ka, naka 8% ka o 16%. Tingnan nga natin, meron ba tong matagal ba dun sa sa 5-minute chart natin? Saglit silip. Wala. Parang pabugso-bugso lang yung bili niya. Okay, pero yung volume niya meron siya O nag-shake hands lang to para maganda makita na meron siyang volume Pwede naman nilang gawin 'yon kasi ewan ko may tax yung mga shake hands na yan pero parang wala kasi lalaki ng mga shake hands nila. Ayan, so yan lang muna yung range natin sa kanya and wala pa rin naman tayo nababaltaan kung anong news meron si Apollo. Yun lang, malakas siya mamigay ng 8% kasi isang galaw niya 8% 8.33%. Next, Double Dragon. So nabubuhay ulit yung mga dragons natin. Ito lang yung property na malakas. Wala tayong balita sa niya. Doon sa property niya sa Europe, di ba? May and then nag-list doon sa Nasdaq exchange natin. Ayan. So bantayan natin yan. Baka meron ulit palabas na news pero parang buhay naman siya na galawan. Ayan. So yan na lang muna. Yung resistance is nandito sa 11.34 and then pabalik siya. So may volume siya, maganda. 9.43 million yung volume niya. 5.2% yung gain. So medyo solid yung last two candles and then meron siyang 144 gain na net foreign sale. So bullish din yung
Actually bullish. Bullish na bullish yung mga indicators natin kay Double Dragon. And then lastly, si Converge natin, kala ko didiretso na si parang Converge yan. So medyo nanghina. So wala ng puwersa. So mag-re-retest tayo dito sa 10. Hopefully makasurvive tayo sa retest dito sa 10 pesos para ibalik natin yung resistance dito sana sa 11.6. Pero baba na natin siya, lalo na hindi maganda yung market natin, baka mauntog yung yung price action natin. So before 11, yung pinaka natin dito, major na resistance ito. Ano ba yung pinaka-high natin last time? Mabot siya ng 10.88. Ayan. So okay pa rin naman lahat ng indicators niya, pero parang pa-pullback nga din yung price action natin. So negative 3.56%, and meron tayong 1.98 million na net foreign sale naman sa kanya. Okay? So holiday pala sa US market, wala tayong guide kung anong direction ng market natin, pero yun nga, sobrang hina talaga ng market natin. At then kaya hindi ko inaalis yung 6,400. So, kung babagsak yung market natin ulit dito, asahan mo yung mga big caps, itong mga to, yung namumula dito sa ngayon, meron pang kasunod yan. Kasi sila yung support ng ng market natin. Walang bumibili as of now. Di mabantayan natin ulit yung mga mga small caps ulit na stocks naman natin. Okay? So yun lang muna. Very bad yung first day of trading natin. So yun lang po muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.